Uy, uy, alam mo ba? May chismis ako sa'yo ngayon dahil, oo, chismis talaga to. Ay, chismis. Ewan ko na lang. Kung hindi ka magtaka. Hindi ka naman magtataka kasi kapag gawain talaga yung ganyan. Kaya, sa tingin mo ba? Kaya dahil dyan, tara na, mag-chismis, chikahan. Maupo lang ako dito mahirap ako mag-ano. Ay, habang nag-chismis tayo, kay gagawa na ako ng mainom. Oo, dahil, kay iinom pa ako ng gamot, dahil. Oo. Hindi, kasi may chismis ako. Alam mo ba? Alam mo ba ang sanla? Sanla. Di ba? Nagtatrabaho tayo sa company. Ikaw ba nagtatrabaho ka? Nagtatrabaho ka? O, di ba? Ang mga company, bibihira ang may sahod ng cash lang. Sa totoo lang, di ba? Alam niyo yan. Bibihira lang ang company na ang sahod ay cash lang. Kasi kalimitan talaga ngayong panahon talaga ay ATM. ATM naman talaga. Kung ikaw ay bago pa lang, talagang cash muna. So yun nga, tinabi ko muna yun sa ginagawa ko kay baka makita ni bossing dyan, kaya pagalitan pa ako. So yun, di ba sa totoo lang, alam naman talaga natin bilang isang empleyado na meron kang ATM, meron talaga tayong pagkakataon na nagkakaroon tayo ng kulang. Yung tawag doon, medyo kulang ang ating sinasahod na may mga time na kailangan natin bayaran, magbabayad, o tawag dito, may bibilihin tayong importante, kaso kulang ang ating budget. Di ba may mga ganon? So, ang isang tao na nagtatrabaho sa isang company, sa totoo lang, meron talagang nauuso na sangla ATM. Kasi malaking tulong din yun. Kasi once na ikaw ay nangailangan ng pera, lalo na kulang ang sinahod mo, siyempre, mas kailangan mo ng ekstrang pera ngayon. So, kailangan, mukha kong bruha. So, darating tayo sa time na talaga magsasanlat tayo. Napakaswerte na meron tayong maging kapitbahay, o may makilala tayong mga katrabaho o kaibigan o kapitbahay na hindi mo inaasahan na makakatulong sa iyo. Na siyempre malaki talaga yung maitutulong sa iyo. Pero may mga time na meron talagang ganyan na, o sige, tutulungan kita, pero kailangan meron tayong palitan. Di ba? May ganon. Kasi, ayan ay importante. Importante talaga kasi once na pera ang hiniram mo, kailangan babayaran mo din agad yung ATM, ay yung bayaran agad yung hiniram mo. O di ba? Parang isang way na rin yun na yung ATM mo para mabayad agad. At saka ang isa pa, mahirap bayad, mag-utang-utang ng ganyan kapag bago ka lang, o dahil mas maigi nang mag-utang-utang ka ng ganyan kung ikaw ay regular, o dahil kasi kung ikaw ay bago lang, huwag kang magreklamo na wala kang, hindi kasi ang aking pera na kailangan ko ng extra pera. Oo, sa lang aking kilikili ko dahil. So, dumadating sa point na wag kang magsanla ng ATM kung ikaw ay bago lang. Kasi hindi ka, walang tiwala. Diba? Sa totoo lang, may mga ganyan na mahirap magtiwala kung hindi ka naman regular sa isang company, diba? So, once na ikaw ay nakahiram ng pera, kapalitan ng ATM, ay
malaking tulong talaga. Kasi, once na nangailangan ka ng importante, nangailangan ka, may mga way talaga na magbigay ka ng ganyan. Yung mga tipong tinatawag na sanla mo yung ATM mo. Sige, palitan tayo para mapahiram ka sa akin ng pera. Okay lang yun. Kasi ganun talaga ang paraan natin pag isa tayong empleyado. Kaso, kailangan pa rin na tapusin natin yung hiniram natin pera. Diba? Kailangan tapusin talaga natin. At least, bago dumating man ang Pasko o once natapos mo yung utang mo, at least makukuha mo na yung ATM mo. Napakamasaya, ang saya kaya na may dalang ATM. Yung tipong sahod mo, mahahawakan mo na hindi mo na kailangan mag-antay, hindi mo kailangan magparamdam sa'yo na, uy, may sahod ka na, ganito, ganyan. Hindi lahat. Kasi karamihan din naman pala na mas nagsanla ka, oo, nakakatulong din, pero may mga time na hindi mo inaasahan din. May mga talaga, kasi ako mismo, sa totoo lang, ang dami kong dekada nagsasanla din ako dati, nung ako yung tatrabaho. Pero sa awa naman ng Diyos, lahat naman na nadadaanan ko noon, ay talaga napakasayang experience. Wala man lang ako naging problema. May mga tao talaga na once nagsanla ka sa isang inaasahang tulong, marating din pala sa time na talagang parang nagkaka-stress ka lang. Hindi pong, makakatulong, pero dumarating din na mas nakaka-stress kaysa magpasalamat na nakaka-stress mas lalo. Wala lang na, may naisip lang ako dahil, alam mo naman, kaya once na matapos ang ATM mo, ayusin mo yung trabaho mo, pumasok ka lagi para matapos ang kailangan mong bayaran at kailangan maging maayos ang usapan nyo. At isa pa, at least magpasalamat kayo ng bawat isa kasi nga ganun talaga nanghiram ka, bayaran mo, ayun, basta may mga ganon. So, yun lang, pasalamat lang, di ba? So, yun lang, na-experience ko lang. May mga ganong way palang ganun. Nakakaloka. Niloloka ako sa mga ganyang Goodbye na sa inyo. Kaya ingat-ingat kayo ha. Once na hindi nyo naman kailangan ng malaking problema, hindi nyo man lang kailangan ng malaking pera, ay wag na kayo magsanla, di pungal. Manahimik na lang kayo, antayin nyo na lang ang sahod. Kung wala naman kayong mga bisyo na di wag na kayo magsipagsanla, di po nga lang hirap. Kaya mahirap talaga yan dahil nakaka-stress pag ganyan. So, okay, goodbye na nga sa inyo. Kayo makabili na nga ng gamot pagkatapos nga, nainom na ako ng gamot. Okay, goodbye na sa inyo. Kamaingay, chismis lang yun ha.